Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Tumilapon. You have the Nine of Wands and the Nine of Cups. Wow, 9-9. That is all about release and having this clean energy or clean slate patungkol sa mga bagay-bagay. Pinapayuhan ka na wag sumuko tungkol sa isang pangarap. Nako, napakagandang paunang mensahe para sa'yo. Nako, tingnan natin kung lalabas ulit siya mamaya. Medyo merong sumisingit na message for you. Ano pa kaya ang susunod? Ako po si James from James Tarot PH. At ito ang iyong manifestation reading. Welcome, welcome. Upo na, upo na. Pag-usapan natin ang iyong messages today. Ito pong manifestation na to, aalamin natin kung ano yung mga dapat mong asahan, dapat mong malaman today. Okay? But first, ihanda mo na Aquarius ang yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Your cards for your manifestations, you have, beautiful, beautiful. Wow. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius. Maraming salamat. Nice. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads ha. Naku, alam nyo naman, laking tulong yan sa akin. Kaya po, tulungan nyo po ako palagi, every time po. Wow! Na meron tayong libreng reading for you. Para po yan sa ating, salamat po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads para po sa libreng reading ko para sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Okay? Please support me. Thank you, thank you. So, at the background of your reading, meron kang the Four of Cups. Okay? Tanggal lumbay ito. Very simple. Very, very simple. Tanggal lumbay dahil may darating na sa wakas. Sa wakas, sa wakas, sa wakas. Sa hinabahaba ng pagkalungkot mo, sa hinabahaba ng paghihintay mo, at talagang lumbay, may darating na. Either, darating na yung resulta, darating na yung pabor, darating na yung pera, darating na yung pintuan, na talaga namang dapat mong yakapin ngayon. Congratulations. Very, very beautiful. In your core energy, diba kanina 9 of Wands saka 9 of Cups yung unang lumabas na medyo wala dito sa atin? Ramdam na ramdam ko talaga na ma-achieve mo yung wish mo. Dahil hindi ka sumuko, nanalig ka, naniwala ka na may mangyayari pa, may lalabas pa, meron pang magandang balitang darating. Ayan yun, with the Four of Cups. Congrats ha! So, in your core energy, the Ten of Pentacles. Talagang you are wishing, praying, wanting, na talagang magkaroon ng isang pagkakataon na papaldo ako. Yun ang hinihiling mo eh. Yun ang minamanifest mo. Sabi mo, God, please, ibigay mo na sa akin to, iabot mo na sa akin to para pumaldo na ako. Para mabigay ko na sa pamilya ko, sa sarili ko, sa future ko, yung magandang buhay. Yung hindi na ako kailangan pang mahirapan, mag-alala kung may pera pa ba kinabukasan, may pang grocery pa ba next month, kung meron pa ba akong pambayad ng bills next month. Ayaw mo na ng ganong problema eh. Gusto mo na ng maunlad na buhay na may assurance. Na meron kang madudukot sa oras na kailangan at meron kang pangahawakan na panghabang panahon. Nako, this is the month. This is the month for you. Congrats po. Clarify natin. 10 of Pentacles. You have the Ace of Cups, yes. New blessing talaga to. At talaga maiiyak ka pa. Maiiyak ka sa buong August sa sobrang tuwa. Hindi mo akalain na ganito pala kalaki yung outcome nung gagawin mong ito. Example, sabi mo, ay, gusto kong magbenta ng mga ukay-ukay online. Sabi mo, sige, sideline lang. Sideline lang, wala kang malaking expectation, gusto mo lang subukan, biglang nag-boom. Biglang ang daming ng customer. Ang laki ng demand. Talagang paldong-paldo. Pwede rin halimbawa, sabi mo, ay, try ko na maging social media content creator. Nag-upload ka lang ng isang video sa YouTube, biglang nag-viral. So, hindi ka makapaniwala na yung ginawa mo, nagdoble, nagtriple. Kaya yung shock mo,
Hindi ka makapaniwala na parang, hala, ganito pala to kaganda, ganito pala to kalaki. Maari ding sa lupa yan, property or mana na parang punong-puno ang puso mo dahil sa wakas naibigay din. At the bottom, the Queen of Swords. Yes, very clear. Lumiwanag na ang isip mo tungkol sa future sa pagdating nito. So hindi ka na malumbay, hindi ka na dismayado, may tamang direksyon na. Congratulations. Sa mga Aquarius, tanungin kita ngayon, ano ba yung minamanifest mo? I-comment mo nga at pag-usapan natin at matutupad yan once you write it down. Comment na po. In the area of your blockages, ano ang humaharang sa manifestation ni Aquarius? You have the Nine of Pentacles. Hindi mo inuuna ang sarili mo. Yun ang problema mo. Palaging para sa iba, para sa iba, para sa iba. Kaya yung minamanifest mo, hindi dumarating sa'yo. Sabi dito, kailangan patas lang. Kung ano yung sa'yo, kung ano yung kaya mong i-share, yun lang yung kaya mong i-share. You don't need na i-sacrifice ulit ang happiness mo para lang sa iba. You really need na baguhin yung sistema na yan sa buhay ninyo na parang palaging huli ka. Kailangan una ka naman ngayon. Okay? Yan ang problema. Isa-isip mo yan. Wag mong talikuran yung ganyang issue natin today. Sabi dito, ikaw naman. Ikaw naman ang mauna. Ikaw naman ang dapat sumaya ngayon. Kasi kapag fulfilled ka, kapag yung gusto mo meron ka, kapag naibibigay mo sa iyong sarili yung para sa'yo, ginaganahan ka eh. 'Di ba? So, that is the blockage na kailangan mong baguhin ngayon. Nine of Pentacles. The Four of Cups. Yes. You have 4 and 4 here. Ang 4-4 po ay angel number of protection. Ligtas, safe, at okay ka. Pati family mo. So, do not worry about your work. Do not worry about your mga gagawin dahil protektado ka. Okay? So, sabi ko nga kanina, inuuna mo ang iba, kaya nangyayari malungkot ka. Nawawalan ka ng focus sa mga bagay na dumarating sa'yo dahil parang salat na salat ka na eh. Parang upos na upos ka na for giving everything to others. Kaya nangyayari, ikaw mismo parang ayoko na nga, parang wala na akong pag-asa, ayoko nang tignan, ayoko nang itry dahil parang feeling mo hindi pa ako ready or hindi ko to dapat gawin dahil merong mas malaki pang bagay na dapat kong unahin. No? Nakita ko rin dito for some of you, ang problema ninyo, hindi ka appreciative sa mga bagay na meron ka. Parang laging merong dapat bago. Parang hindi ka makontento sa meron ka ngayon. Kaya parang lagi kang merong hinahanap. Lagi kang merong tinutumbok. Para lagi kang uhaw, laging gutom for something better, something more. Sabi dito, be contented with what you have. Be appreciative with what you have. Habang tayo ay nangangarap ng iba pa. Kasi kapag hindi ka grateful or hindi ka thankful sa meron ka, si universe magtatampo yan. Kaya kailangan appreciative, mapagmahal, you love yourself, you love what you're doing para makita mo yung mga opportunity na kaakibat ng mga blessing na yan. Okay? At the bottom, the Emperor card. Medyo matigas ang ulo mo. Aquarius. Medyo, ano ka ngayon, hindi disiplinado, paiba-iba. Sometimes parang nagpo-procrastinate ka. Kitang-kita ko yan dito na imbes na gawin ngayon, pinagpapasa bukas. Imbes na asikasuhin agad, nakatenga, nakatambay, nalulungkot, nagdadamdam tungkol sa mga bagay na gusto mong makuha pero kulang ka naman sa aksyon. Okay? So, kailangan pag-isipan mo yan ngayon. So, mga Aquarius, ano po yung lucky numbers ninyo? Comment down below. Meron ka bang inaalagaan na number? Bubudburan natin yan ng manifestation dust para po maging super lucky number para sa'yo this month. Okay? In the area of what you need to do, meron kang the Sun card. Think positive pagdating sa mga bagay na darating para sa'yo. Huwag panghinaan ng loob.
no? Kailangan palaban, kailangan hopeful, kailangan maniwala ka na kaya mo, na magagawa mo. Huwag mo agad pangunahan na parang, ay, ang hirap-hirap naman yan, ayoko na lang. Huwag na lang, baka hindi ko kaya yan. So, wag nega agad. Try mo lang. Be optimistic and you will see na kayang-kaya mo to. Okay? Clarify natin. Kumusta ka, Aquarius? Kamusta po ang araw ninyo? How are you? Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Sun card, you have the Knight of Wands. Sabi dito ng yung spirit guide, sugod, laban. Walang question, walang alinlangan, walang duda. It's all about you having this fighting spirit or passion, no? Talagang gigil, energy para makuha yung gusto mo. Yun ang susi ngayon para sa'yo na magkaroon ng uhaw para lumaban sa buhay, pero at the same time, dapat na-appreciate mo yung meron ka. Dahil yung appreciation ay malaking bala para ma-magnetize mo yung gusto mong mangyari. No? Kaya pag dumating yung magandang balita or magandang pagkakataon, huwag agad tumanggi, huwag agad i-avoid. Try mo lang para makita mo na, ay, kaya ko pala, maganda pala to, tong binibigay sa akin, okay pala to, so I'm gonna accept this. Parang ganon. At the bottom, the Knight of Pentacles. Ang daming Knight. Knight of Pentacles, Knight of Wands, tapos may Knight din itong si End card. It's all about movement, pag-andar. Tiyakin daw na yung pag-andar mo ngayon ay realistiko, praktikal. Yan, yung kayang-kaya ng katawang lupa, kaya ng pera mo, kaya ng budget mo, kaya ng schedule mo, para hindi ka rin naman mahirapan or maganda buhol-buhol yung buhay mo this month. Okay? Movement, aandar, pero metikuloso. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Wands. Mag-focus ka sa plano mo. Meron pa dyan, nakalatag na handang-handa ka na, ready ka na, pero meron ka dyan na dapat i-double check. Okay? I-double check mo dahil parang sabi doon, may mali. Halimbawa, mali yung pirma, or meron ka pang hindi napipirmahan, or may kulang pa na isang ID, or may kulang pa na letter S, yung grammar mali, baka ibalik yan, no? So, kailangan tinitiyak mo na lahat ay malinaw, lahat ay tama. Kung ikaw may bagahe, meron kang ipapadala sa Pilipinas, kailangan tignan mo mabuti kung tama ba yung balot, tama ba yung bigat, yung weight, no? So make sure na everything is being checked out now. Okay? Sabi rin dito, panahon na. Panahon na, Aquarius, para kumawala ka sa comfort zone mo. Sa pagdating nitong bagong bagay, parang sinasabihan ka na, huy, medyo risky to, medyo nakakatakot, bagong-bago to, pero panahon na para yakapin natin, para umunlad. One thing is for sure, hindi ka lalago sa comfort zone. Lalago ka sa bagong bagay na magpapaunlad sa'yo. Congrats, congrats. Clarify natin. Two of Wands. Pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides, para maliwanagan ang aking mga mahal na Aquarius. You have the Three of Wands. Yes, 2 to 3. Para daw maganda ang abante mo, mag-celebrate. Uy, talagang may magandang bagay. Sabi dito, yung go signal darating. Makakalarga ka na, makakaabante ka na. Kung ano man tong hinihintay mo, halimbawa, naghihintay ka sa visa, naghihintay ka sa approval, naghihintay ka sa ticket, darating yan. Makakasulong ka na doon. Makakapunta ka na dyan sa gusto mong puntahan. Wala lang harang. Kaya naman, tiyakin. Tiyakin na nakaplano agad, nakahanda na yung lahat ng dapat ihanda. Para kapag umabante ka, talagang ligayang aabutin. Sabi dito, ready ka na dapat ngayon to step out of your playing safe area. Expansion to, Aquarius, expansion. Ramdam ko na parang lilipat ka ng ibang bansa, ibang lugar, ibang bahay, ibang trabaho, ibang sideline. Meron kang gagawin na bago. At sabi mo, nakapamili na ako, ito na yung para sa akin. At yung success na makukuha mo dyan, hindi lang para sa iyo yan, kundi para sa pamilya mo.
Ramdam ko rin dito na parang maraming sumusuporta sa'yo. So good. Maganda yan. Okay? In your what's coming in. Ano po yung darating sa buhay mo ngayon? You have the Three of Cups. Wow, celebration. Meron kang dapat ipagbunyi. Meron kang dapat i-celebrate dahil darating yung ani. Aanihin mo yung isang magandang bagay nung tinanggap mo tong bagay na ito. Na parang, yes, Lord, yes, thank you, dumating din. Okay na, planchado na, lalarga na. You feel like, I have done it. I have accomplished it. So, congrats. You have 3, 3, and 3 here. Tatlong 3 ay angel number of your ancestral love. Meron daw po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ginagabayan ka. So mamaya magtirik ng kandila ha. Feeling ko kilala mo yung namayapang kamag-anak na yan. So you have that love forever. No? So pahalagahan, magpasalamat, magdasal, magtirik to give them things. Ewan ko na emotional ako para sa'yo na kahit na minsan feeling mo namimiss mo siya pero nandyan lang siya to guide you. Okay? Three of Cups celebration, party, baka may ikakasal, baka may binyag, o ikaw, ipagbubunyi ninyo yung dumating na good news sa'yo. Congrats po. Three of Cups, tumilapon. The Five of Cups, the Six of Wands, the Four of Pentacles, and the Seven of Swords. Yes, mag-celebrate ka dahil this time around, makakalaya ka na sa lumang cycle ng buhay mo dahil nag-strategize ka. Nag-isip ka ng bagong paraan. Nag-isip ka ng bagong atake or diskarte para makalaya dyan. Gumalaw ka talaga. Ginalaw mo yung baso. Sabi mo, ayoko na nitong paulit-ulit lang. I need to take a risk. I need to be uncomfortable. I need to go out and explore. Tagumpay. Panalo, naabot mo. Congratulations. Okay? At the bottom, meron kang the Page of Cups. Talagang dinedicate mong sarili mo, yung puso mo, damdamin mo para dito. Sabi mo, I need this to happen. I need this in my life na manifest, natupad, lumabas. Congrats. Okay? In your divine messages, meron kang the King of Cups. Sabi dito, sa lahat ng pagdaraanan mo, kalmahan mo lang. Hindi pwedeng madali kang maapektuhan, madali kang bumigay, madali kang masira ng emosyon mo. Because emotions can change time after time, di ba? Pero yung nasa isip mo, yung balak mong gawin, nandyan yan forever. Nandyan yan hanggat sa hindi mo pa siya nagagawa, di ba? So kailangan you know how to separate your emotions to your mind. Nang sa ganon, walang aberya yung gagawin mo ngayon. Narinig ko rin dito na maging tapat ka naman. Maging tapat ka sa nais mo talaga. Hanggat hindi mo alam kung ano yung gusto mo, mahihirapan kang tumbukin yan eh. So your heart, your mind, versus your emotion, dapat alam mo kung ano yung dapat mong pamayanihin ngayon. Okay? The King of Cups, meron kang the Knight of Pentacles. Dahan-dahan ka lang daw. Sabi ko, bira, laban, sugod. Pero, dapat dahan-dahan. Kumbaga parang susugod ka sa laban na yun, hindi ka uurong, ibibigay mo, passionate ka doon. Pero, paunti-unti lang para hindi ka naman ganoon ma-overwhelm, hindi ka matakot, hindi ka mabigla, hindi ka ma-burn out, parang ganon. At the bottom, the Tower. Sabi dito, para tuluyang magbago ang buhay, kalma lang. No? Kalma ka lang. Dahil may power ka naman para tumulay dyan. Alam ko naman na maparaan ka, masipag ka, innovative ka, no? Imaginative ka, magaling ka bilang sign Aquarius. Kaya kung ano naman to mga pagbabago, samahan lang ng pagkakalmado, magagawa mo ng tama ang action mo. No? Very, very good for you. In your fortune, meron kang flowers, happiness. Naku, papasukin ka ng happiness this time. Walang pagsidlan ng iyak sa sobrang saya. You also have box, you will receive a gift. Congrats. Makatanggap daw po kayo ng regalo this month. Kung ano man yan, baka regalo ng pera, regalo ng payo, regalo ng mula kay universe ng magandang kapalaran. No? Good luck and congrats. You have valley, deep,
personal strength and peace that assure success. Kapag payapa ka, relax ka lang, kalmado ka lang, at matibay ka, sigurado ang tagumpay. You have June o mga Aquarius, meron ba kayong special occasion kapag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, anak, apo, pamangkin, or anniversary. Kung yes po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, antabayanan mo ang June next year. Talagang meron kang magandang milestone sa buwan na yon. Okay? In your fortune, you have the Six of Pentacles. Ibibigay na daw sa'yo. Ramdam ko dito na karapatan mo tong makuha. I don't know why, parang lump sum, parang retirement money, pension, a loan, no? Parang meron talagang iaabot na sa'yo eh. Pwedeng permit din to, or approval, or a certificate, no? Na magagamit mo para sa pagpaldo na ito. Ramdam ko rin talaga na kung ano man yung sa mana mo or sa property mo, parang ibibigay na siya this month. So congratulations. Meron ka talagang matatanggap na gift. A gift that will make you so happy dahil deserve mo namang makuha yan. No? So asahan po ang pagdapo, pagsalo sa kamay mo ng biyayang pinagtrabahuhan mo. Congrats, congrats. The Six of Pentacles, meron kang the Page of Wands. Yes. Kung ano naman tong bagong bagay na to, deserve mo to. Kaya sabi mo, try ko lang, subukan ko lang, aasikasuhin ko yan, hindi ko yan papabayaan. I will get that. I will do that. I will accomplish that. So congratulations. Ready ka na talaga sa bagong bagay pagkatanggap mo ng biyayang ito. Either halimbawa, yung perang yan, magagamit mo para magtayo ng grocery or magtayo ng maliit na negosyo, or itong darating sa'yo, magagamit mo to para panimula sa buhay. Parang ganon, no? Congrats, congrats. At the bottom, the Strength card. Magpakatatag ka lang ngayon. Kapag dumating yung biyaya, yung opportunity, grabe, sa'yo mo, akin po yan. Sige po, gagawin ko po yan. Magpakatapang ka dyan kasi yan yung magpapabago o magpapaangat ng level ng buhay mo. Okay? In your future, meron kang the End card. Sabi dito, life will change. Kung ano man yung lumang buhay mo, nagka-transform ka na para kang Pokemon na nag-evolve bigla into a bigger, better version. Parang ganyan. So kapag tinanggap mo to, ito yung magpapa-flip, next chapter ka na ng buhay mo. Kaya wag matakot sa pagbabago. Huwag matakot sa mga pag-alis or pagbitaw or pag-iwan sa isang bagay at pagtanggap sa bago dahil nandoon ang magandang kapalaran. Okay? End card, meron kang, yun, bumaliktad, kunin natin. The Temperance card, great timing daw to. Sabi dyan, lahat ng pinaghirapan, pinagtiyagaan, pinagtiisan, dinaanan mo yung proseso, matatapos yan. And soon, aanihin mo rin yung pagbabagong deserve mong makuha. At the bottom, the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning, new door, out with the old, in with the new. Bagong bahay, maaari, bagong lugar, bagong trabaho, bagong project. Natapos na yung pagod mo dyan, ilo-launch mo na siya, ending of hardship, new life na. Congratulations. Okay? So Aquarius, dako tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Dako tayo sa iyong missing puzzle piece. Ito pa pala yun. Tumalon ako bigla. Ang missing puzzle piece para sa iyong manifestation, you have the Two of Pentacles. Alam mo, sabi dito, panahon to for you para balansehin ng buhay. Yun ang kulang sa iyo minsan na parang, ano ba yung mahalaga sa akin? Ito ba or ito? Yun ba o yun? Marami kang inaasikaso na hindi importante sa'yo. Na parang sila yung umaagaw ng atensyon mo. Example, imbes na asikasuhin mo na yung tinatahi mo na uniforms kasi order yan, pero inuna mong manood ng Korean novela. Kaya ayan, cramming ka na, ang dami ng ginagawa. Naging hindi tuloy balanse ang buhay mo. 'Di ba? So dapat alam mo yung priority sa hindi, alam mo yung mahalaga sa hindi, para manatiling balanse ang buhay. Okay? Clarify natin.
Two of Pentacles, you have tumilapon, the Hanged Man. Kaya ka nagkanda buhol-buhol dyan dahil hindi mo daw alam kung ano ba yung dapat kong unahin, pahalagahan, i-prioritize. Medyo magulong schedule mo or magulo ang mga goals mo ngayon. So, timbangin, ano ang mahalaga, ano ang dapat unahin para makalarga na ako. Kailangan daw lumiwanag ang isip mo at makita mo kung ano ba talaga yung malapit sa puso ko na kailangan kong yakapin muna. Be balanced, be optimistic, and go above the waters. Kailangan maliwanag sa isip, sa puso, sa damdamin yung mga dapat kong panghawakan ngayon at yun yung dapat kong unahin na umandar at huwag madelay. Okay? Importante yan. So tara na. Ito na yon. Isang tanong, isang sagot na. Okay? So close your eyes. Think of your question. Inhale and exhale the answer. You have the King of Wands, the Four of Cups, and then the Eight of Cups. At the bottom, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo na talagang kumilos patungkol sa isang plano. May plano ka, pero hindi mo alam kung akin ba yun, kailangan ko bang gawin yan. Sabi dito, panahon na para gumalaw ka. You need to make a transition from one place to the other or one career to the other. May paggalaw. Yakapin yung bago para gumanda naman yung nangyayari sa'yo. Ramdam ko kasi na meron kang mga ginagawa before na parang hindi umuubra, no? Kaya sabi dito, ay, hindi yan para sa akin. Bitawan ko yan. Because there's this something new na talagang yun ang magpapatulay sa mga pinaplano mo. Gaganahan ka na parang, ay, ito na yun. So, be brave, be strong, be courageous. Suungin mo tong plano na ito. At huwag kang matatakot na iwanan yung kaiwan-iwan para lang matupad yan. Parang ganon. Okay? So if you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Darating na yung magpapausad ng plano, kaya tapangan, galingan, and walk away in a clean slate sa mga maling bagay para ma-prioritize mo yan. Okay? Congrats and good luck. So, mga Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 2026 manifestation. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Matutupad na yan. So po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you po mga mahal kong Aquarius for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.